First Timothy chapter number 1. Praise God. Matatapos po natin yung chapter 1 ngayong umaga. Okay. First Timothy chapter number 1. Down in verse 18 hanggang verse 20. First Timothy chapter 1 verses 18 to 20. Diyan na po kayo? If you're there, sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare, holding faith and of a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck, of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Tayo po ay manalangin naman namin Diyos. Salamat po sa umagang ito yung pinagkalob sa bawat isa. Dalayan ko po ang inyo pong pagsama sa amin ngayong umaga. Kayo po ang magbigay ng conviction sa aming mga puso na paniwalaan, sampalatayanan ng inyong banal na salita. At magtiwala po kami, O Diyos, na inyo pong kalooban ay mas makakabuti sa amin kaysa sa amin pong mga reason or kahit sa aming mga sariling pangunawa. Ama, tulungan niyo po ang bawat isa kung meron pa pong hindi nakakilala sa inyo bilang kanilang tagapagligtas. Nawa kayo po ang magligtas sa kanilang kaluluwa, maintindihan nilang pangailangan nila kay Kristo Jesus at sa tapos na ginawa ng Panginoong Jesus para bayaran ang aming mga kasalanan. Salamat po sa mga kapatirang nandirito. Pakainin niyo nga po kami ngayong umaga. Sa iyo po kami nagtitiwala. In Christ name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo. Tayo po ay nasa 1 Timothy pa rin. And this morning, by the help of God and by the grace of God, we shall end sa chapter number 1. But what I want to speak this morning is war, a good warfare. Yan ay matatagpuan natin sa verse number 19, where the Apostle Paul have said to his son in the faith, holding faith and a good conscience, 18 po pala, sa last part, that thou by them mightest war a good warfare. That thou by them mightest war a good warfare. Now, before we go through the passage, I want to give an introduction, mga kapatid, sa tungkol sa gera na ito. Why is there a war? Bakit dinidescribe ni Apostle Paul yung Christian life as a war? O isang gera po. Okay? So far, the modern world have witnessed 2 world wars. World War I and World War II. Now, bago yung World War I and World War II, napakarami ng mga gera na nasa sanlibutan. A lot of wars. Man is fighting with each other since the beginning of time. Simula nung nagsimula ang lahat ng bagay, nakikipaggera na ang mga tao. Men are bloodthirsty. Men wanted to kill each other for dominion, for wealth, or for whatsoever reason. Para sila'y magkaroon ng kapangyarihan over other people. Nakasunod po tayo? Okay? So there is a war. But the Christian life is also a war according to the Apostle Paul. Pasensyahan nyo na po, medyo tayo eh. May mga sumasabit sa ating lalamunan, but okay lang yun. Pag gumagawa tayo ng timeline, lagi nating nilalagay sa gitna yung cross. Because we know that the cross of Christ, the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved, it is the power of God. At ito yung demarcation line or kung masasabi natin the boundary and also our compass and our map at makita natin nasa saan tayo. I want you to realize that when we draw this timeline, alam niyo po sa mall, may mga nakalagay sa mall. Pag tumitingin ka sa mapa, okay, ang nakalagay doon, you are here.
Pag hindi mo alam kung nasa saan ka on God's timing and in God's calendar, maliligaw ka. Tama po ba? You should know that you are here. Ikaw ay after the cross, you are living in a time called Day of Salvation. And you are benefiting from the dispensation of the grace of God. Meaning to say, tayo po ay nabubuhay sa panahon na biyaya po ng Diyos ang pinaka-main na ideya o pinaka-main na karakteristik ng panahon na ito. Okay? We are not living on a time where God's wrath is overflowing sa sanlibutan. That day will come soon. Okay? That day when the wrath of God will be poured to the children of men because of sin, dahil sa kasalanan, mangyayari po yun. That's why merong mga palabas, yung mga tinatawag na left behind, ganyan, that describing that the world will be under such catastrophic events. At yun po mga kapatid ay paparating. But the Christians are not subject therein because we are not children of wrath. But we are children of the day. Dito dadating yun sa panahon na yun. Kung ididiretso ko pa yung linya na ito, dito yung sinasabi kong panahon. But the children of God will be raptured. Will go out of this place. Literally, lilipad po tayo mga kapatid. Preacher, wala tayong pakpak, meron tayong Diyos. So, marahil, on human reason, you might not believe that or you might not understand that. But the same way na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay na hindi niya namang hiningi yung opinion mo. Kaya ba natin gumawa ng aso, anak? Kaya ba natin gumawa ng halaman? Hindi naman tayo tinanong ng Diyos nung nilikha niya lahat ng bagay, and yet nandyan. That's God. Amen. That's God. Who hath known the mind of the Lord and who hath been His counselor? Wala. The Lord doeth everything according to the counsel of His will. Matalino po ang Diyos and you don't need to tell God what to do. He knows what to do. Tama po ba? Now, in the beginning of time, when man was created, dito sa in the beginning, sa tatawagin natin in the beginning, nung nilikha po ng Diyos ang lahat ng bagay, spelling natin ng beginning, okay. Nung nilikha ng Diyos sa lahat ng bagay, tandaan natin pumasok agad ang kasalanan. Why? Because man disobey God. Sinuway ng tao ang Diyos, sin entered into the world and death by sin. So, umpisa pa lamang po, meron ng rebellion. Meron ng pagsuway laban sa Diyos at yun po ay nagsimula hindi lamang dito sa earth, but there was also a rebellion in heaven. Twofold rebellion, mga kapatid, against God. One is sa kalangitan at yung other sa mundo. Yung sa mundo, of course, alam natin, Adam have sinned against God. Tama po ba? But in heaven, Satan. Okay? Satan, that anointed cherub that covereth, chooses to disobey the Lord. Nakasunod po tayo? That's why the host of heaven, the principalities and powers, in heavenly places, ay in direct opposition sa kagustuhan ng Diyos. Sa mundo po natin, there are governments. Are we aware that we have a government? O hindi nyo nararamdaman yung gobyerno natin? Okay? But in the world, there are a lot of government. There's the Russian government, there's the American government, there's the British government. Napakaraming gobyerno dito sa sanlibutan. Ang nakikita lang natin, ang alam lang natin, yung nakikita natin of course. Kilala natin, Presidente, President Trump, Vladimir Putin, yun lang yung mga kilala mo. But behind them, there are spiritual beings na sila talaga yung nagpupull ng cord in the spiritual realm. And these are invisible principalities, invisible powers, invisible thrones, invisible dominions. You could not see that because we are flesh. Nakakasunod po tayo? Hindi natin yung nakikita, but they are as real as you are real. Kung gaano ka katotoo, ganun din sila katotoo. Okay?
Kaya yung mga napapanood natin, yung mga nakikita nyo mga palabas na kung saan mayroong mga spiritual na mga kung ano-ano dyan sa paligid, mga kapatid, merong katiting na katotohanan sa mga yon. Because there are spiritual beings in this world that we could not see. Na hindi po natin kayang makita. And yet, they chose to follow the prince. Kita nyo yung principalities? They chose to follow the prince of the power of the air. Sino yon? Sino yung prince of the power of the air? That is no other than Satan. He is the prince of the power of the air. Kita nyo, principalities and powers? That explains why, sabi sa atin ni Apostle Paul in Ephesians 6, "For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places." Sino dito ang mga saved? If you are saved, we have a war against principalities and powers. We have an ongoing war with them, at wala silang ibang gusto kundi tayong mga ligtas na kay Kristo Jesus ay matagpo ang talunan, ay matagpo ang wala ng kakayanang lumaban pa. Ayun sa gera, kapag nasa gera ka, pag nakapanood po kayo ng mga documentary or movies about war, merong mga sundalo that they are, nag-aawol sila. Okay? Nag-aawol. Ibig sabihin, bigla na lang silang tatakas. Imbis na yung trench or imbis na yung isang lugar ay depensahan pa nila, they will just back out. They will just leave their post. Iiwanan lang po nila yon. Why? Because nawalan na sila ng gana sa paglaban o natakot na sila. And that's what the enemy is doing right now to the Christians. Nakasunod po tayo? That's the enemy's way of dealing with Christians nowadays. So, nakikita natin yung realm in heaven and in earth. Dalawa lamang naman po, dito naka-highlight, sentro yung kalooban ng Diyos. In the beginning, God created the heaven and the earth. Hindi niya sinabing, in the beginning, God created the heaven and the Mercury, Venus, and Earth, Mars, Jupiter, and Saturn. Hindi niya sinabi yun. God created earth, okay? And God created heaven, specifically those two realms. Dalawa lang, heaven and earth. Okay? Other than that, hindi na dun yung sentro ng kalooban ng Diyos. But on earth specifically, diyan nangyayari yung kagustuhan ng Lord. Diyan nangyayari yung mga bagay-bagay. Nandito po tayo ngayon. Alam mo ba na nasa earth ka? Okay? So you are on earth, but there is also heaven na kailangan nating maintindihan. Baka nalilito po kayo, kala ko ba yung langit, ang Diyos nandoon, ba't may rebellion doon? Tandaan mo sa langit, 3 palapag yun. Okay? 3 palapag. Meron tinatawag na first heaven, may tinatawag na second heaven, at may tinatawag na third heaven. Okay? Ang sinasabi ko na may rebellion dito sa dalawang to. Okay? Dito may rebellion ang kaaway sa first and second heaven. Sa third heaven, nandun yung throne of God. Of course, there's peace. Merong mga alagad ang Diyos doon. May seraphim, may cherubim, and all those hosts of heaven there. But in first and second heaven, may rebellion. Nakasunod po tayo? Okay? Kung hindi nyo na nasusundan to at medyo umiikot ng inyong mga isip, mga kapatid, gusto kong maintindihan nyo lang na merong pagtalikod at merong pagtalikod at merong pakikipag-away sa Diyos na pinangungunahan ni Satan. Satan is doing a work against God. And the Bible terms is as enmity against God. Dahil tinuturing ng kaaway ang Diyos na kalaban. Kinakalaban niya ang Diyos. At dahil sa kagustuhan ni Satan na maging possessor ng heaven and earth, na siya yung maging tagapagmay-ari ng langit at lupa, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya para lamang baliktarin yung kagustuhan ng Diyos, para lamang hindi mangyari yung kalooban ng Diyos. Satan is very conceited. Okay? Siya yung uri ng creature na kahit talo na siya, hindi siya papayag. Sobrang tigas ng ulo,
sobrang ma-pride, hindi nakikinig. That's Satan. Sounds familiar? Sounds familiar ba? Hindi nakikinig. Okay? Matigas ang ulo, ma-pride. That's Satan. That is Satan. Okay? Not following the will of God. Hindi sinusunod yung kalooban ng Diyos. No, may rebelde laban sa kalooban ng Diyos. That is Satan. And because of that, na-influensyahan din ni Satan ang tao. Na instead of man bearing the image of God and living for God forever and ever, ang nangyari? Nagkasala ang tao. Tama? Man have sinned. For all have sinned and come short of the glory of God. Na kung titigan natin sa current state dito, parang sasabihin nyo, parang talunan ng Diyos. Sa langit, yung mga principalities, kagaya ni Satan, and powers, kontra sa Diyos. Sa lupa, yung mga tao, ang karamihan ng mga tao dito, in enmity against God. We are enemies. Why? Kung hindi ka saved, you are an enemy of God. Pero salamat, but while we were yet enemies, Christ died for us. Okay? So, kailangan nating maintindihan yun that in heaven and earth, there was this ongoing tension, mga kapatid, na nakikipaglaban na ayaw po. Okay? Ayaw kasi sundin kung anong kagustuhan ng Diyos. When it is God na naglikha ng lahat ng bagay and allowed us to live and allowed us to have life. But in 1 Corinthians, punta tayo, 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2, anong kinalaman ng cross sa usapang yon? Preacher, anong ibig sabihin? Kung ano naman, kung merong nakikipagtunggali o merong umaaway sa Diyos o merong hindi sumusunod sa Diyos, what's the connection of that to the cross? At wala bang ginagawa ang Diyos para maging maayos ang lahat ng bagay? 1 Corinthians chapter 2. Ang sabi niya on verse number 6, howbeit we speak wisdom among them that are perfect, yet not the wisdom of this world, nor of the princes of this world that come to naught. But we speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world unto our glory, which none of the princes of this world knew, for had they known it, they would not have crucified the Lord of glory. If only Satan, kung alam lang ni Satanas, kung ano ang plano ng Diyos nung si Kristo ay pinako sa krus, hindi niya na pinako si Kristo sa krus. Because remember, it is Satan himself na sumapi sa loob ni Judas Iscariot. He entered into Judas to betray Christ. So, si Satan talaga, gusto niyang ipako si Kristo. Gusto niya talagang mangyari yon. Because Satan is a bloodthirsty creature. Gusto niya ng dugo, gusto niya dumanak ang dugo. Even from the beginning, yung pinatay po si Abel, that's Satan's influence over the mind of Cain. Okay? So, kagustuhan talaga ni Satan na mamatay si Kristo. Satan wants Christ to die. Okay? Because Satan doesn't know na yung kamatayan ni Kristo will bring salvation to all men. He doesn't know that. That's a mystery. Hindi alam ni Satanas na kapag namatay si Kristo pala, yung mga hintil na walang pag-asa at malayo sa Diyos, ay magkakaroon ng pagkakataon na sasampalataya lang, maliligtas na. That's a mystery hid in God. Kaya sinabi niya 1 Corinthians 2, but we speak, verse 7, the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom. Hindi siya nakatago sa lumang tipan, nakatago siya, mga kapatid, sa Diyos mismo, na walang makakaalam na kahit sino. Verse number 8, none of the princes of this world, including the prince of the power of the air, will know it. Hindi niya malalaman. For had they known it, kung nalaman nila, hindi na nila pinapako ang Panginoon. Jesus, Panginoon ng kaluwalhatian. Nakita nyo, gano'n. If you don't know who God is, kung hindi mo kilala ang tunay na Diyos, know this, the true God is a very long-suffering and patient God. Ano ibig sabihin mo ng preacher? Matyaga ang Diyos, marunong maghintay ang Diyos.
And He has His perfect timing in everything. Hindi niya pinreempt na i-reveal ito, but anong sabi ng Bible nung namatay si Kristo? That is called due time. In due time, Christ died for the ungodly. Praise God, mga kapatid, maaaring sabihin natin ang Diyos, hindi advance magbayad ng bill. Hindi naman din siya late. But it's just in due time. Okay? Kung nakalagay sa bill nyo, due time, June 10. Okay? Hindi ka maaga, hindi ka late magbayad, in due time, paid ang bill. Ganun ang Diyos. In due time, Christ died for the ungodly. In due time, binayaran niya yung kasalanan natin. And Satan doesn't know that that is his doing. At ang isa pang kinagagalit niya, at alam mo yung tao na talagang nanggagalaiti sa isang tao? Or kayo na lang po, ipalagay na lang natin, meron ba kayong tao na kapag nakita nyo, naiinis kayo? Walang dahilan, ha? Makikita mo lang siya, talagang tataas yung presyon mo. Okay? Bakit ganon si Satan towards sa ating mga ligtas? Ephesians 1. I'll explain to you why. Bakit galit na galit siya? Kaya po, ini-explain ko sa inyo bakit may war. Okay? I want you to understand why there is a war involved between the principalities and powers at ang kalaban tayo. Parang isipin mo, ano kinalaman namin dyan? Bakit kami inaaway nila? Bakit kami yung ginigera nila? Bakit sila yung kagerahan natin? Okay? So for Ephesians chapter number 1, sisimulan ko sa verse number 18. Verse 18 to 23. Mas mainam po kung susundan nyo sa inyong mga mata. Ang sabi ng Bible ito, the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places, far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come. And hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Alam nyo, sa binasa natin, kung naiintindihan nyo po yun, kung bakit galit na galit si Satan sa mga saved, kung bakit galit na galit si Satan sa mga members of the body of Christ, simple lang mga kapatid. Ito ang Diyos, tama? He is on the top of everything. Ang Diyos ang pinakataguktok. Jesus Christ, in subjection to the Father, okay? Even though pantay siya, He is equal with God, He thought it not robbery to be equal with God. God, Jesus Christ, at alam mo kung saan nakapwesto ang body of Christ? Body of Christ. May hiwalay mo ba yung head sa body? Pwede bang mag-church yung body lang? Preacher, wala yung ulo ko ngayon eh. Katawan ko lang pagsisimbahin ko ngayong araw. Pwede ba yun? Hindi, di ba? So if there's the head, then the body is with the head. At ano yung body of Christ? That's the church. Yan ikaw at ako. Ikaw at ako, we are the church. We are the body of Christ. Kung ikaw ay nanampalataya sa ginawa ni Kristo, parte ka ng church. So our citizenship is in heaven. Our conversation is in heaven. Tagalangit tayo. Imaginein mo si Kristo. Nasa ilalim niya lang ang mga principalities and powers. Ibig sabihin, nilagay niya tayo above even those principalities and powers. Could you imagine kung anong posisyon natin sa langit pala? Dahil lamang na kay Kristo ka, dahil lamang sumampalataya ka sa kanyang ginawa, inilagay ka mas mataas pa sa mga yan. Kaya po mga kapatid, Satan will do his best para gawing miserable yung buhay natin ngayon. Bakit?
Kasi one day, He will just put, Jesus Christ, or God will put the enemy under our feet. Ilalagay niya si Satan and all of those princes beneath us. Mas mataas tayong inilagay ni Kristo because of the exceeding greatness and power of His grace. Imagine mo yung structure ng Diyos. Ang tao, mga kapatid, kung sa food chain. Nandito ko what is man that thou art mindful of him? Nasa ibaba ka lang. Ano bang kaya ba nating makipagsuntukan kay Satanas? Hindi po. Walang sino man sa atin dito ang mabubuhay kung bibigyan ng Diyos, kung bibigyan ng Diyos ng pagkakataon si Satan na saktan tayo, patay tayo. Patay po tayo. Wala tayong lakas laban sa Kanya. Nasa baba ka lang. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nandito Kanya nilagay. Far above all principalities and powers. Sinong hindi may inis? Matagal ka na sa work, 10 years ka na halimbawa. Ang sahod mo, minimum. Yung kabago-bago lang, na walang experience, inilagay mas mataas pa yung posisyon sa'yo, tapos doble ng sahod mo. E di ikaw, malulungkot ka na. Grabe naman talaga, dole, wala na talaga to. Talagang walang mag-aklas na tayo. Di mo alam, anak pala ng may-ari. Huwag kang magreklamo, anak yun eh. Tama? Nagreklamo ka na lahat-lahat, umiyak ka na, di ba, nag-rant ka na sa Facebook. Ang hindi mo alam, kaya pala, anak pala siya. Parang ganun mga kapatid si Satanas. Inilagay tayo mas mataas sa kanila, hindi dahil magaling tayo mga kapatid, dahil na kay Kristo tayo na anak ng Diyos. Amen? Naintindihan niyo po? Nakikita niyo po? That's why there is a war involved. Dahil ang gustong gawin ng kaaway, Colossians 2:8, I'll give you 3 verses. Then kung wala kayong naintindihan for the past 30 minutes na ako po yung nagsasalita mga kapatid, I'll give you a practical note about this thing. Binigay ko lang yung background para maintindihan nyo yung practical nito. Kung paano ito nag-a-apply sa buhay natin. Colossians chapter 2 verse 8. Colossians chapter 2 verse 8. Pinag-iingat ni Apostol Pablo ang mga taga-Colosas at sila'y wina-warningan. Ang sabi niya, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. After the tradition of men, after the rudiments of the world, not after Christ. Ang gustong gawin ni Satan sa atin, sa members of the body of Christ, una, spoil ka. Maaaring ang pagkaintindi nyo sa spoil, dalawang bagay. Una, panis na pagkain. Di ba? Spoiled meat. At pangalawa, spoiled child. Kaya ibig sabihin, nabigay lahat ng pangangailangan niya, lahat-lahat. But the scriptural understanding of spoil ay hindi po yung napanis, maaaring may ganun din, or hindi yung in-spoil yung bata, na binigay lahat-lahat. No? Hindi po. Ang spoil ay sa gera. Spoil ay kapag natalo yung isang bansa o natalo yung kalaban nila, sasamsamin nila lahat ng kayamanan ng kalaban. Kukunin nila sa kanilang sarili. Ang tawag doon, spoiling. Okay? So Satan, one of his duties and one of his desires ay kunin yung kayamanan mo, which is in Christ. Kaya sabi niya, beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. One thing that he is doing today, he is spoiling believers. Nandiyan ba po kayo? Pangalawa, 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians 9:27. 1 Corinthians chapter 9, verse number 27. Tignan niyo po yung carefulness ni Paul. Ang sabi niya, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a what? Cast away. Gusto ni Satan, di lang spoil ka, kundi maging cast away ka. So that God would no longer use you. Hindi ka na magagamit ng Diyos because you have already, no, yung buhay mo
talagang parang kung save man, ay hindi makita si Kristo. Cast away. And another thing is 1 Timothy 1, na nandun yung talata natin. 1 Timothy 1:19, ang sabi nung dulo, having faith in a good conscience, which some having put away concerning faith, have made shipwreck. Nakawang ka, gawin kang walang kwenta, gawin kang walang kapaki-pakinabang, at makapandamay ka pa ng ibang tao. Isang bagay tungkol sa shipwreck, hindi lang yung kapitan ang malulunod o hindi lang ang kapitan ang mawawalan ng barko. Lahat ng mga nakasakay sa barko, damay kapag may shipwreck. Tama? And that's what Satan is doing, and that is his goal, to render you useless. Para tayo po ay gawing walang kapaki-pakinabang, para tayo ay gawin na mga talunan, para tayo ay gawin na hindi na tayo magamit ng ating Panginoong Jesus. Amen. Do you believe na yung pinakamahalagang mensahe sa mundong ito ay ang Ebanghelyo ni Kristo? Imaginein mo yung time na ang gustong gawin ni Satan, wag mo nang i-share yan. Kasi punong-puno ka na ng kahihiyan. Because you are full of shame. And also, you are so busy with what you are doing that you have no time to declare the gospel of Christ. Yan ay pakana ng kaaway. Are you with me? Nandiyan po kayo? Now, on the practical side, I'll give you the practical side of this. Everything, mga kapatid, everything, lahat ng bagay, ito ang Kristiyano. Ito si Kristo. Ang gagawin ng kaaway, haharangan niya yung view mo kay Christ so that you will not look to Christ. So He'll put everything, lalagay ko na lang dito, He will put the world between your eyes. So you will always see the world and you will never see Christ. Sa palagay natin, pakinggan niyo po ako. Sa palagay natin, normal na buhay lang. Tama? Kala natin, regular lang, ganito lang lahat ng tao. Kung ligtas ka, ang ginagawa ng kaaway, pinapainan ka niya ng lahat ng bagay para hindi mo makita si Kristo. He is putting everything in your view so that you will not look up, so you will not look to Christ, that you will not behold Christ. Kundi makikita mo lang yung problema mo, yung makikita mo lang yung school, yung makikita mo lang yung trabaho, yung makikita mo lang yung problema sa pamilya, lahat yun. Yun lang yung gusto niya makita mo. And never look to Christ. And that is His way to spoil believers. Para nakawang ka ng kayamanan natin kay Kristo Jesus and you will never know how benefited you are kung gaano kabuti ang Diyos sa ating buhay, kung gaano tayo kamahal ng Panginoong Jesus, na kung paano kahit gaano kahirap, God is telling us that we could rejoice in this life. Satan wanted us defeated. Gusto niya malungkot ka. Gusto niya ikaw ay walang kalakas-lakas. Gusto niya wala kang kagana-gana sa buhay. Gusto niya nagsisimba ka pag linggo pero hindi ka Kristiyano pag Lunes hanggang Sabado. That's his desire. Why? Because this is a war, brethren. This is a war. Kaya kung hindi ka nakikipaglaban and you don't know that you are in the war, you are defeated. Hindi mo alam, puro ka na bala. Nandamin mo ng tama ng bala. Pero akala mo goods lang. Ay, okay lang ako. But Satan is robbing you of something. Ninanakawan tayo ng kaaway nung kayamanan natin kay Kristo Jesus. Nandiyan po kayo? Kung hindi mo naintindihan lahat ng sinabi ko kanina, at least maintindihan mo, iyang konsepto na yan. Dahil, bottom line mga kapatid, si Satan, hindi ka naman niya dadayain ng sobrang hirap na doktrina. Tama? Ang ipapain niya lang sa'yo, yung last mo. Ang ipapain niya lang sa atin, yung gusto din natin. O yan, sige na, magpakabisi ka dyan. Bigay mo yung oras mo dyan, bigay mo yung panahon mo dyan. Never look to Christ. Si Kristo, wag yan. Tama. Nandiyan po kayo? Have you ever looked to Christ? Mga kapatid,
sa lahat po ng ating problema na dinadaanan natin sa mundong ito, have we ever looked to Christ? Hindi ko tinanong sa'yo kung nag-church ka. Ang tinanong ko, have you ever looked to Christ? Pwede kasi nagsisimba tayo, pero katawan na lang natin nandito eh. Pero yung puso natin, yung isip natin, yung kaluluwa natin, wala na dito. And what Satan is doing, kung tayo ay hindi pa saved, na ilagay sa mata ng isang tao ang sanlibutan at sabihin sa kanya, ito lang ang buhay. Diyan lang iikot ang lahat. Magsumikap ka. Gawin mo ang lahat para dito, para dyan, para makakuha ka nito, para makabili ka nito, para maabot mo ito. And what will happen in the end? What's the result in the end? If we gain the whole world and lose our own soul. Nandiyan po kayo? War a good warfare. War a good warfare. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Remember this. Satan has his own devices. Lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. He will use craftiness in Ephesians 4:14, and he will deceive anyone para sila po ay bitagin. 2 Timothy chapter 2 verse 26. This is God's design. Colossians 1:10. Kung nagtatanong tayo, what is God's design? Ano bang gusto ng Diyos mangyari? Okay? Colossians 1:10, ang gusto mangyari ng Diyos sa isang mananampalataya, mag-amen po ulit ang mga save. Ito yung gusto mangyari ng Diyos sa atin. Verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Ang gusto ng Panginoon sa mga save, fruitful. Ang gustong mangyari ni Satan sa mga save, Matthew 13:22. Matthew chapter 13 verse 22. Matthew 13:22. He also that received seed among the thorns is he that heareth the word. Diyan po kayo? Do you hear the word? Ito yung gusto niyang mangyari. Kung narinig mo ang salita ng Diyos, ang gustong gawin ng kaaway, and the care of this world, and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful. Gusto ng Diyos, tayo ay mabunga. Gusto ng kaaway, huwag kang mamunga. Simple lang, tama? Hindi kailangan ng deep theology para dito. God desires that His children be fruitful. Kasi ang maganda sa bunga, mga kapatid, pag namumunga ang puno, ang bunga ng puno hindi para sa kanyang sarili. Ang bunga ng puno para sa iba. Pag namunga ba yung mangga, para sa mangga yun? Hindi, para yun sa nagtanim. Tama ba? Kaya gusto ng Diyos na ang Kristiyano namumunga kasi nagbe-benefit ang iba. Pag namumunga ka bilang Kristiyano, mas lalong nalalaman ng iba si Kristo na nasa sayo. Na ipapamahagi mo si Kristo na nasa sayo. Na ikikwento mo si Kristo na nasa sayo. Pag hindi ka mabunga, ano nangyari? Tahimik ka. Wala kang testimony, wala tayong masabi. Why? Because Christ or Satan spoiled us of Christ. Kaya hindi makakilos ang Diyos sa ating buhay, mga kapatid. Kaya hindi makakilos ang Diyos, mga kapatid, madali lang masave. Just believe on Christ. Just believe the gospel. Just believe that He died for our sins, buried, and rose again the third day. Pag pinaniwalaan mo yun na yun lang ang way mo para maligtas, yun lang, masisave ka. Pero pagkatapos nun, yung Christian life, mga kapatid, it's a war.
Hindi para manatili kang saved. Hindi yun ang usapan. Dahil ang kaligtasan, tandaan natin, hindi pinagsisikapan. Hindi pinagtatrabahuhan. Hindi ikaw ang gumawa para maligtas ka. It is Christ's work for you and for me. Pero after salvation, tandaan po natin, it's a lot of work. Hindi para ma-save, but because we are saved to serve God. And in this great work of God, sa dakilang trabaho na ito, kasama natin ng Diyos, mga kapatid, there will be bloodbath. There will be war. There will be battles in the Christian life. At kung hindi tayo magiging seryoso, kagaya ng sinabi ng Matthew 13, what will happen in verse number 22? The care of this world and the deceitfulness of riches choke the word and it become it unfruitful. Walang ibang way ang Diyos para mag-grow ang isang anak niya, para mag-grow tayong mga ligtas, but by the Word of God. Walang iba. It's not through meditation na para kang nag-yoga. Hindi ganun. Hindi ganun ka mag-grow bilang isang Kristiyano. It's feeding on the Word of God. It's knowing what God said. It's what's in the Scriptures. It's what's found in the book. Walang ibang pamamaraan ang isang Kristiyano para siya'y lumago, malibang i-take niya yung sincere milk of the Word that he may grow thereby. Amen. And what's better way para hindi mangyari yung kagustuhan ng Diyos, kundi i-choke ang Word. Ay, nakita na kayo doon sa mga may mga black belt, ganyan, tas nang choke sila. Gamit yung paa nila or gamit yung kamay nila. Hindi makakahinga talaga eh. Hindi makakahinga. Yung tao na sinakal mo ba naman or kung nilak niya, hindi na makakahinga yung tao na yun. At yun yung ginagawa, sabi niya, verse number 22, yun yung ginagawa, yun yung utilize ni Satan, yung care of this world and deceitfulness of riches, utilize ni Satan para yung salita ng Diyos sa buhay ng tao, hindi mag-grow. Kung merong seed, kung naitanim ng salita ng Diyos sa puso ng tao, hanggang doon lang siya. Hindi na siya mag-grow. Naka-entrap. Thorns and thistles. Paano yung halaman lalago kung marami diyang mga tusok-tusok dyan sa paligid? Hindi na yan wala na. Useless. Tama? Naiintindihan niyo po bang sinasabi ko ngayong umaga? Christ, He's our riches. He's our righteousness. Nasa kanyang justification. Satan is using the world to blind our eyes to Christ. He is letting you believe na yung mga bagay ng sanlibutan na ito is what's important to you. He's letting you to believe na yung lahat ng mga ginagawa natin, pinagkakabisihan natin araw-araw, na yun ang pinaka dapat mong gawin instead of looking to Christ. Pero mga kapatid, you have proved with yourself. Ikaw yung makaka-prove nito. Simula kung kailan mo babalikan sa iyong memory until this point, the world is empty. It is empty, kapatid. It will give you recognition. It will give you lahat ng mga bagay na pwede mo makuha dito, pero pagkatapos nun, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? We are still in this world. I am not advocating na umalis na tayo sa libutan na ito at tumira tayo doon sa kasulok-sulukan ng kabundukan. Hindi po yun ang point. The point is, in the midst of the chaos, look up. Look up, kapatid. Look up to Christ. Lord, ang hirap ng buhay, pero kikilalanin ko na mas importante ka kesa sa lahat ng ito. Look up to Christ. Why? Because if you lose sight of Christ, nanakawang ka na ng kaaway. You are being robbed and you are being robbed good. Nabudol ka na, di mo pa alam. Spoil, cast away, shipwreck. And this is what the Apostle Paul is telling his son in the faith, mga kapatid, sa 1 Timothy 1. Binibilinan niya ng maigi si Timothy
so that Timothy might war a good warfare. No? Sabi niya, verse number 18, anong sabi niya? 1 Timothy 1, this charge I commit unto thee, son Timothy. He committed like a true commanding officer. Diba? Kung merong sundalo, kung merong general, sabihin niya, sugod! Sabihin niya, teka lang! Sabihin niya, go! Send! Spy! He's a commanding officer. And the Apostle Paul, like a good general, mga kapatid, sabi ng verse, this charge I commit unto thee, son Timothy. Ang tanong, mga kapatid, kaya ba tayong pagkatiwalaan ng Diyos? Kaya ba tayong sabihan na, kapatid, ito ministry mo to. I commit this unto thee. O kapag kinumit sa'yo, isang linggo, masipag ka. Pangalawang linggo, nandun ka. Pangatlong linggo, wala ka na. Amen? This charge, I commit unto thee. Bakit sinabi yun ni Paul? Dahil si Timothy, mapapagkatiwalaan niya. Timothy is dependable. He could receive orders, at alam ni Paul na kapag sinabi niya, gawin mo to, si Timothy, yes sir. Yes sir. I will do what you say. Amen. In the ministry, mga kapatid, remember this. Iba-iba po tayo ng gift. Tama? Iba-iba tayo ng strength. Iba-iba tayo ng kakayanan na binigay ng Diyos. Iba-iba tayo ng talent na binigay ng Diyos sa atin. God is not saying na gawin mo yung ministry ng ibang tao. No. Do what's committed to you. If your ministry is to pray for the brethren daily, that's your ministry. Commit to that, be faithful. Kung ministry mo, visitation, commit to that, be faithful. Kung ministry mo, mag-preach, be committed to that, be faithful. Kung ministry mo dito sa surroundings, be faithful to that, be faithful. Mga kapatid, that's the ministry. It's not all about preaching, pagsasalita. It's not all about singing. It's everything involved in this ministry. And let me say you also, mga kapatid, just for comfort, mga kapatid. Ang pagtatrabaho po, okay, especially for those sa mga kalalakihan, ang pagtatrabaho po, that's a ministry. Amen. That's a ministry too. Bakit po? Kasi you are providing for your family. And that is doing the will of God for your family. Huwag kang malulungkot kung yun ang nagagawa mo tapos parang hindi ka na nakakapag-invite o nakakapag-visitation. Be faithful to your God-given duty. That is your ministry. And be faithful to that. Amen. Ang lungkot-lungkot niyo po. I'm trying my best para encourage kayo, mga kapatid, para ibigay sa inyo lahat na nakalagay sa salita ng Diyos for your comfort. Pero mukhang ang lungkot-lungkot niyo. Why? Because the world is robbing you of Christ. Is robbing us of Christ. Tama po ba? Mga nanay, huwag kayong malulungkot, wala kayong ministry meron. Yung mga anak nyo po, ministry nyo yan. Kung lalaki sila na may takot sa Diyos at maayos na mga citizen ng bansang Pilipinas, mga kapatid, that's your crown. Walang makakaagaw sa iyo. Hindi naman sabing, pinalaki yan ng ibang tao. No, pinalaki ko yan. Tama. Hindi natin nakikita, that's life, that's the ministry. That's ministry already, mga kapatid. But what Satan is doing ay, ninanakawan niya tayo ng riches na ayaw ni Satan na magiging fruitful ang isang Kristiyano. Ayaw niya. He wants Christians to be unfruitful. The world blocking Christ in their eyes. Pero salamat, mayroong mga kagaya ni Timothy na masasabihan ng isang commanding officer, ng isang apostle like the Apostle Paul na, Timothy, ibinibigay ko sa iyo yung charge na ito. Binibigay ko sa itong 1 Timothy, yung book na ito, para mag-war ka ng good warfare. Anong sabi niya pa? According to the prophecies which went before on thee. So I will not give the whole explanation, but prophecies na tinutukoy niya po dito ay dahil wala pa pong Word of God na nakasulat before. Okay? During the time of the book of Acts, wala pang nakasulat na, hindi pa Romans to Philemon is not yet written. Ang meron lang sila, Genesis to Malachi. That's it. Wala pa yung kabuuan hanggang Revelation. So, paano nila malalaman kung ano ipipreach nila? Prophecies. Merong gift of prophecy. So, even though hindi nila alam, okay, nabigyan sila, kung sila ay saved, may Holy Spirit, at ang Holy Spirit na yung biniyayaan sila ng gift of prophecy.
So that even though hindi sila magkasama ni Paul, hindi sila direktang naturuan ni Paul, they could still preach the truth. And that is by prophesying. Nakasunod po tayo? Okay, these are the words of Christ according to the revelation of the mystery before saints have them in one volume. Tayo, mabuti ang Diyos. Tayo, we have certain words of prophecy or certain words of truth as well. From Genesis to Revelation, nasa kamay mo na ngayon. Ang problema na lang, hindi natin binabasa. Tama po ba? Yun lang ang problema natin. Pero, nasa sa kamay po natin. Dapat po nating salaksikin ito. Dapat po nating basahin ito. Iyon po ay kalooban ng Diyos sa bawat isa. At ano sabi niya, verse 18, that thou by them mightest war a good warfare. That thou by them mightest war a good warfare. John 8, mga kapatid. John chapter 8, verse 32. Sino po sa atin dito yung pamilyar nung si Jesus Christ ay tinempt sa wilderness ni Satan? Di ba yung devil tinempt si Jesus Christ sa wilderness? Yung 40 days siyang nag-aayuno tapos wala siyang kain. Kaya nga nag-aayuno eh. Walang kain. So 40 days, nag-aayuno ang Panginoong Yesus. On the 40th day, patapos na siya, dun siya tinempt ng kaaway. Bakit hindi siya na-tempt? Bakit hindi siya nag-give in? Sa flesh po, mahina na rin siya. Hindi ka kumain ng 40. Tandaan nyo, even though He is God, He became a man. So kung ano yung limitation ng man, meron din siya sa katawan niya nun. Kailangan niya ring matulog, kailangan niya rin, kung ano yung nangyari sa atin ngayon, ganun din po yung nangyari kay Kristo Jesus. Ang difference lang, wala siyang kasalanan, tayo meron. So si Jesus Christ ay tinetempt ng kaaway sa wilderness. Anong bagay yung tumulong kay Kristo o nagamit niya para hindi siya matalo ng kaaway? Preacher, salita ng Diyos. Tama yung sagot mo. Yung kaaway gumamit din ng salita ng Diyos. Tama? Word of God, so sabihin natin, sabi ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, di ba? According to the scriptures. Tapos ito namang si Satan, it is written. It is written. Pareha sila eh. So, may kita natin, yung isa, si Jesus Christ, kino-quote niya scripture. Si Satan, parehas din, kino-quote niya scripture. Pero bakit nanalo si Kristo? Nagra-rightly divide po si Kristo eh. Alam niyo yung application ng verse. And Jesus Christ, sabi ko nga po sa inyo, He is God. God is long-suffering and patient. Ang ino-offer ni Satan sa kanya yung huling temptation, nakikita mo yung kingdoms of this world, ibibigay ko sa iyo yan kung luluhod ka sa akin. Imagine mo ba naman si Satan magsabi niyan sa Panginoong Hesus? Pero, tama lang yung sinasabi niya. Why? Kasi currently, sabi ko nga po sa inyo, may rebellion sa earth, pinangungunahan ni Satan, so, the kingdoms of this world, even now, ay under the dominion of Satan. Under his rulership. So, Satan, ang kanyang gagawin, sabi niya doon kay Jesus Christ, nung nagkita sila, nakita mo yung kingdoms of this world and the glory of them? Bibigay ko yan sa iyo. Lumuhod ka lang at sambahin mo. Pwedeng gawin ni Kristo yun at hindi na siya mamamatay sa krus. But that is not the plan of God. That is not the will of God. The will of God ay dumaan si Jesus Christ sa cross before there will be crown. Suffering before glory. Ang gustong gawin ni Satan, wag ka nang dumaan ng suffering dito. Wag na. Wag mo na to. Wag mo na yan. Okay? Daw gusto niya talagang patayin si Kristo, pero pwede naman na. Advance ka na sa kingdom. Pero hindi yun yung kalooban ng Diyos. Ang will of God is that Christ will first suffer before He enter into glory. Mga kapatid, what arms Christ? Tignan niyo po, John 8:32. What armed Christ during this time is the truth. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. 2 Timothy 2:25.
2 Timothy 2:25. Ay po, this is a lesson that I must learn as well. Pero kaya tayo talunan sa ating Christian life is because we don't believe the truth. Amen. Kung papaniwalaan lang natin yung truth, it will set us free or make us free, sabi ng verse. 2 Timothy 2:25, ano sabi ng Bible? In meekness, instructing those that oppose themselves, if God, peradventure, will give them repentance to the acknowledging of the truth. Walang ibang way para tayo po ay to war a good warfare against the principalities and powers. Mas matatalino sila sa atin. Mas magagaling sila sa atin. Mas makapangyarihan sila beyond us. But what is more powerful than them? Anong mas makapangyarihan sa kanila na meron ka ngayon? That is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Remember this, salita po ng Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Sinabi niya lang, nagkaroon. That's the power of God sa kanyang salita. And that's the same words na meron ka sa iyong kamay. Kaya nga may kakayanang ito, ilagay ang isang tao mula sa impyerno papuntang langit eh. Kasi ganun to makapangyarihan. Sipin mo, pupunta ka ng impyerno, maniniwala ka lang sa sinabi ng Word of God, about dun sa ginawa ni Kristo, mapupunta ka ng langit. That's the power of His words. Amen. That's the power of His word. Kung di ka naniniwala, mga kapatid, hindi ba minsan, kapag may tatawag lang sa'yo, magte-text sa'yo, yung isang sentence lang, pwedeng magbago na yung buo mong araw eh. Pag nabasa mo lang yung text na ganun, magbabago na. Lahat na nagbago, lahat na nag-change. Why? Ganun ka-powerful ang words, mga kapatid. It could change everything in a moment. Sipin mo, magte-text sa'yo ngayon, Auntie, wala na si Uncle. Tignan mo yung ano mo, yung mood mo. Tignan mo kung ano na mangyayari sa isipan mo. Diba? That's the power of words. Isang sentence lang yun, ha? Hindi pa paragraph yung binigay sa'yo. Pero kung yung mga words lang na yung simple words, those simple words ay ma-intindi, ma-internalize mo, oh no, wala na si Uncle. And what if this morning you realize, what if God asks you to go home now? Are you ready? Paano kung ihilingin na ng Diyos sa'yo? Time's up. Your time is up in this world. Are you ready to go home? Paano kung tinanong tayo ng Diyos ng ganyan? Tama na. Nasobrahan ka na dyan sa buhay. Akyat. Papaano? Itong delikado. Paano kung hindi ka saved? At kagaya nung mayaman sa Matthew, Mark, Luke, and John, I'm not sure kung saan nakalagay, pero sabi niya, ang plano niya, yung kamalig niya, babaklasin niya, tapos papalakihin niya, tapos para mas marami pa siyang malagay. Sabi ng Panginoon sa kanya, thou fool. Di niya alam, nagpaplano pa siya, buhay niya, in a moment, kunin ng Diyos. Kung tayo hindi pa save, walang mas importante kang gagawin ngayon, kundi masave ka. Yung commitment mo mamaya, yung mga pupuntahan mo mamaya, yung mga schedule mo mamaya, mas importante na maligtas ka at sampalatayanan mo ang Panginoong Hesus ngayon. Kasi kung masisave ka at kung may mangyari man sa labas, to be absent with this body is to be present with the Lord. But regardless how important that schedule is, the greatest appointment that man could have is his appointment with God when God calls his home. At mga kapatid, nobody here could ascertain life. Walang sino man sa, kahit ako po, hindi ko pwedeng masigurado, ikaw, 10 years ka pa. Ikaw, 2 days ka na lang. Walang ganun. Wala tayong gift. Wala tayong gift of knowing how much time is left. That's why we are encouraged. Tayo po, sa mga saved na ako nakikipag-usap, araw-araw, we walk by faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. So, balik tayo sa ating text, okay? 1 Timothy 1, sabi niya, this charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee,
that thou by them mightest war a good warfare. Kapatid, Satan is waging war. Nilalayo ka niya sa Diyos, nilalayo ka niya kay Kristo, nilalayo ka niya sa kalooban ng Diyos. Paano ka makakalaban? By taking the sword of the Spirit, by knowing the truth. And it will make you free. Wala kang ibang method, walang ibang pamamaraan. Hindi sa ambularyo ang solusyon. Hindi sa Bombay ang solusyon. Hindi sa kahit na anong tao ang solusyon ay nasa salita ng Diyos. Ang tanong, interesado ka bang malaman kung anong sinasabi ng Diyos o kalooban ng Diyos sa buhay mo o wala kang pakialam? Dahil kung wala kang pakialam, hindi ka matutulungan ng Diyos. But the Word of God will work effectually in them that believe. Kung maniniwala ka sa sinabi ng Diyos. Verse 19, holding faith and a good conscience, which some having put away concerning faith have made shipwreck. Sabi ko nga po, we walk by faith and not by sight. Kapatid, ang buhay Kristiyano, sabi ng verse number 19, kailangan meron kang faith. Okay? Faith is believing what God says. Paano ka mananampalataya kung hindi mo alam kung anong sinabi ng Diyos? Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So kung hindi mo alam kung ano yung Word of God, hindi mo alam kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos, paano ka magiging mananampalataya? Faith, ang assumption ng faith, there's the Word of God already. At alam mo yung Word of God. Ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, so papaniwalaan mo lang, ang tawag na doon, faith. Pero kung first of all, hindi mo alam kung ano yung pasampalatayanan mo, paano ka mananampalataya? Kung hindi mo alam, una, na si Kristo na nagbayad ng iyong mga kasalanan, how could you place your faith in Christ? How could you believe na yung ginawa niya sa iyo, that's already final at hindi mo na kailangan dagdadagan pa yon at no, hindi na natin kailangan mag-work in order to be saved, but just solely believe on that? How could you have faith on that? Ang sinasabi ko po, kung ang gusto ng Diyos is that we hold faith, it is evident na ang gusto niya, we be full of scriptures and His words. Na familiar tayo sa salita ng Diyos para sampalatayanan natin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Wala pong ibang way. There's no other way but by reading the Bible, meditating sa words of God, kung pwede, day and night. Sabi nga, this law of the Lord shall not depart out of thy mouth. Kay Joshua pa lang, tinuturo na yun. Sa Deuteronomy pa lang, tinuturo na yun. Amen. Ang salita po ng Diyos, mas importante pa sa kahit na ano. At alam ko, guilty tayong lahat. But I want to encourage you, the Word of God is more important than anything else. Give time, give attendance to reading. Read the Word of God, mga kapatid. And please, have this heart for preaching, na pakinggan natin the Word of God preach. Kasi, holding faith, at pangalawa, good conscience, kapag tinanggal mo yung good conscience sa paglilingkod mo sa Panginoon, ang maging resulta, having put away concerning faith, have made shipwreck. Have made shipwreck. Yun po magiging resulta. May madadamay tayong iba kapag ang ating pananampalataya ay hindi natin nilakipan ng mabuting budhi. Good conscience. Without a good conscience, mga kapatid, sa ating service sa Panginoon, hindi magpa-flourish, di tayo magiging fruitful. Amen. We should not hide anything. Pero i-confess natin everything to God. Kung meron tayong struggle, kung meron tayong pinagdaraanan, aminin natin yan sa Diyos. Amen. Aminin natin yan sa Diyos. Idulog natin yan sa Diyos. Sabihin natin yan sa Diyos. Huwag nating iran sa Facebook. Praise God. Sabihin natin sa Panginoon. And have a good conscience before an almighty God, which some having put away concerning faith, have made shipwreck. Lastly, verse 20. Yun yung hinihintay ng iba mabanggit yung, last verse na. Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Ito na lang po huli. Maintindihan natin. Preacher, save naman si Hymenaeus. Preacher, part naman ng body of Christ si Alexander. Grabe naman si Paul. Sabi niya, dineliver niya pa kay Satan.
Ibig sabihin kasi delivered unto Satan, give up niya na yung tao. Na hinayaan niya na ang kaaway ang manguna dun sa buhay ng tao na yun. Though iniisip ni Hymenaeus and Alexander, pinaglilingkuran nila ang Diyos. But because they don't have a good conscience concerning their faith, at di sila nakikinig sa admonition ni Apostle Paul, according to the truth, ang kailangan gawin ni Paul, deliver them unto Satan. No more! Ayoko na! Bahala na kayo! Amen. Preacher, di ba pag one save, always save? Yes. Bakit may ganyan? Ba't may kailangan may hiwalayan na mangyayari? Ito po. Kapag ang katawan natin, halimbawa, may sobrang lalang infection dito sa kamay mo. Sobrang lala. Hindi na masolusyonan yung infection dito. Na ang sabi na lang ng doktor, para hindi kumalat sa katawan, putulin. Ano mas gugustuhin mo? Putulin yung kamay o mamatay ka? Kasi kakalat yun eh. Kaya ang ginagawa most of the time, merong amputation na nangyayari. Why? Dahil to prevent yung infection na yon na buong katawan ay madamay. And there are instances where Christians who have not a good conscience before God, kailangan nilang makat off sa body for the benefit of everyone. Amen. And that is what the Scripture is telling. Sabi ni Paul, Hymenaeus and Alexander, dineliver niya unto Satan. Why? That they may learn not to blaspheme. Amen. Mga kapatid, life in Christ is so much better than life in the world. Life in Christ is so much better than the cares of this world and the deceitfulness of riches. Sa ating mga young people, please, don't be another casualty. Don't be another castaway. Don't be another man or women na pipiliin ang kasalanan more than God. Please. Amen. Please. Look to Christ. War a good warfare. Tayo po'y manalangin, Lord, we come to Thee this morning knowing the burden na kami po ay nasa gera. That Satan desires nothing good in us but to spoil us, to rob us, to make us a castaway, at para madamay ang iba, to shipwreck. Lord, have mercy sa amin. Tulungan niyo po kami to war a good warfare. Kami po ay munting simbahan, maliit na simbahan lamang po dito sa sulok ng Subic. Pero naniniwala po ako mga tao pong nandirito kung sila ay sumampalataya kay Kristo ay mga ligtas at mga tagalangit. Lord, hindi po mas higit ang mga mananampalataya sa ibang lugar sa amin. But we are on equal footing because of Christ. So I pray, dear Lord, for your mighty power over us. Preserve this church, Lord. Yung mga souls na nandito, nawa, they find that life in Christ is much better than life in the world. And that hindi po mawala yung aming desire to please Thee, to hold faith and have a good conscience in our walk. Father, I pray also sa mga hindi pa po nakakilala sa inyo bilang kanilang tagapagligtas. Bother their conscience. Bother their hearts. Deal with them, Father. Pakita niyo sa kanila that they are lost without Christ. I pray for this church, for this ministry, na kayo, Panginoon, ang masunod. Na ang salita niyo po, Panginoon, ang masunod namin. Anawa sa aming paglago sa iyong salita, huwag ma-choke ito ng mga bagay ng sanlibutan. I thank Thee and I praise Thee, Father, this morning. Thank you for your Son who died for us, who placed us in His body, and now we are seated in the heavenly places in Christ Jesus. Salamat, Ama. Help us to war a good warfare. In Thy name, Amen. Amen.